the skills to do it. I'm scared of what people think. I'm waiting for the right moment. Ako nga pala si John Davis Porges, ang leader ng Union of Equal Rights. Narito ako para i-share ang aking na-experience sa trabaho. Nang malaman ng supervisor ko na may anxiety disorder ako, bigla na lang ako hindi sinama sa team meetings. Parang inisip nila na hindi ko kaya magtrabaho ng maayos dahil doon. Yung bang share ang experience nyo dyan? Ako nga po pala si John Nerwin Amar at ang na-experience ko sa aming opisina kapag may bago kaming proyekto ay hindi nila ako sinasama dahil iniisip nila na hindi ko kaya o mahina ang aking kukote, pero di pa nila ako pinagbibigyan na para patunayan ang aking kakayahan. Ako si Paula. Lagi ako nautusan ng mga gawaing hindi parte ng trabaho ko. Maaasahan ka kasi, sabi nila. Pero hindi pagiging maaasahan ang dahilan para abusuhin. May sarili akong tungkulin, may kapasidad, higit pa sa pagiging takbuhan nila. Ako si Edric. Dahil sa edad ko, hindi ako binigyan ng pagkakataon ma-promote. Ang sabi nila, mas gusto daw nila ng mas bata at tech-savvy. Pero ako mismo ang nagturo sa kanila kung paano gamitin yung system. Ako po si Wilmay. Madalas akong pagtawanan sa trabaho dahil sa katawan ko. Tinatawag nila akong baboy o papikat. Kahit pa nagbibiro lang daw sila, pero hindi nila alam bawat biro nila ay unti-unting bumababa tiwala ko sa sarili. Sinubukan kong magsalita, pero sinabihan lang ako huwag magpaka-sensitive. Hindi nila maintindihan na hindi ito simpleng biro. Isa itong uri ng diskriminasyon. Sa dami ng suporta, magagamit namin ito bilang basehan para sa legal na aksyon kung kinakailangan. Gawa kami ng online petition sa Change Organization para ipahayag ang aming laban sa diskriminasyon at ikayatin ang mas maraming suporta. Ang petisyon na ito ang magsisilbing boses ng mga hindi naririnig sa loob ng opisina. Marami sa amin ang natatakot magsalita dahil sa takot na mawalan ng trabaho o mas lalong ma-discriminate. Kaya't sa pamamagitan ng petisyon, magkakaroon kami ng pagkakataong iparating ang aming saloobin ng sama-sama. Hindi ito simpleng reklamo. Ito ay panawagan para sa pagbabago. Ito ay mapayapa, makatao at makatarungan dahil kakapatan namin lahat ang pantay ng pagtrato sa trabaho. Sa tuwing papasok ako sa trabaho, bitbit ko hindi lang ang gamit ko, kundi ang mga pangungutya. Tinatawag nila akong baboy o ang bigat mo naman. Sabay tawa na parang wala lang. Pero sa bawat biro may sugat. Kapag nagrereklamo ko, ako pang masama, sensitive daw ako. Hindi marunong makisama. Pero hindi ako mananahimik. Hindi ito simpleng joke, ito ay diskriminasyon at dapat itong matigil.